Na ito, Nasa oo. ating po linya ngayon si Congressman Joel Chua ng Manila, ang chairperson po ng House Committee on Good Government. Good morning po, Congressman. Hi, good morning Manong Ted at sa lahat po ninyong tagapakinig. Okay, Mary Grace Piatos, kayo ba'y naniniwala na talagang itong taong ito ay, talaga bang ito'y tao? Hanggang ngayon po, hinahanap pa rin po namin. In fact, nag-raise na po kami ng 1 milyon para po makapagbigay ng impormasyon po dito po kay Mary Grace Piatos. Congressman, di ho ba doon sa pagdinig, lumabas po ang pangalan niya kasi siya ang umano'y nakalagda doon po sa acknowledgement receipt bilang bahagi po ng liquidation sa confidential fund ng Vice Presidente, di po ba? Congressman? Opo, nawawala po. Opo, narinig niyo po ako. Ulitin ko lang, hindi po ba sa inyo pong pagdinig, lumabas po ang kanyang pangalan, itong si Mary Grace Piatos, dahil siya ang sinasabing nakapirma sa ilang pong dokumento na nagpapatunay na nagasta ng tama yung confidential fund ng Vice Presidente, di po ba? Tama po kayo. Isa po siya sa mga pangalan na binanggit po ni Congressman Acop. Opo, okay. Nagkaroon po ng pagdududa dahil nga po itong pangalan ay kakaiba at sa amin pong paniniwala parang hindi po ito existent. Opo, ano ho ang sabi ng COA? Kasi para ka pumirma ng acknowledgement receipt, no? Ikaw yung tumanggap ng pera at siyang gumasta para po sa kaukulang gastusin dito po sa confidential fund na ito. Ito ho ba ay sa inyo ho bang pagtatanong sa COA, nasabi ba kung sino supposed to be, ano ba siya? Siya ba'y connected sa tanggapan ng DepEd o VP o siya ay pribadong individual? Ito po yung pribadong individual. Lumalabas po, isa po ito sa mga justification nila na sinabit sa COA. Apparently, ang nakakalungkot nga po dito, parang ang nangyari, parang ministerial na lang po yung sa COA. Lahat ng mga sinumiti po sa kanila na acknowledgement receipt, parang tinanggap na lamang po nila at hindi na po nila masyadong na-verify at na-monitor. In fact, nakita rin po namin dito, dun sa mga natanong din po, yung acknowledgement receipt, nag-submit po ang VP ng mga acknowledgement receipt na yung mga panahon na wala naman po silang mga confidential fund. Kaya doon po talaga kami nagduda dito sa mga acknowledgement receipt na kanilang sinumite. At hindi lang po itong Mary Grace Piatos ang napansin namin. May mga nakita rin po kami, mga similar ang pangalan pero iba-iba po ang pirma na natanggap. Opo. Doon po naman po sa inyo nagdaang mga pagdinig, meron po namang mga dumating na mga kagawad ng OVP, di po ba? Natanong niyo ho ba sila kung sino po ang nagsumite noong pong liquidation report sa COA, kung saan po kasama ang mga dokumento na pinirmahan nitong isang Mary Grace Piatos? Nung tinanong po namin si Attorney Sanchez, kung hindi po ako nagkakamali, ang kanya pong sinasabi, pagdating po sa confidential fund, tatlo lang po ang nakakaalam. Yung Special Dispersing Officer na si Gina Acosta, yung Chief of Staff, si Ma'am Sulaika Lopez, at ang ating Vice President. So other than po doon sa tatlo, lahat po sila, yung mga detalye, hindi na po nila alam. Opo. Sige po. Ang inyo hubang committee secretariat ay nakapagsaliksik na po sa ating NSA kung sakasakali pong talaga bang may Pilipinong ipinanganak ang pangalan Mary Grace Piatos? Wala pa po, pero maganda pong suggestion niya, yung sinasabi po ninyo ngayon. Lahat po kami, ina-exert na po yung effort para itong mga pangalan na to. Opo. Theoretically po, attorney, congressman, kapag ho ba napatunayan ng komite na fake itong pirmang ito sa liquidation, ano ho bang maaring kaharapin ng mga nagsumiti nito sa COA? Well, unang-una, maliwanag na yung pondo ginamit po nila sa mali. Una, hindi nga nila maipaliwanag itong mga Opo. po kasi po natin
hanggang ngayon, binibigyan pa natin sila ng benefit of the doubt. In fact, yung mga imbitasyon hanggang ngayon, nandoon pa rin, nag-issue na po tayo ng kinontempt na po natin sila at may balita po kami na kahapon dumating na po yung Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. So hopefully by tomorrow po kasi yung next scheduled hearing natin. So hopefully malinawan po lahat itong mga katanungan na to kung sila po lahat ay sisipot. Okay, ano ho ba ang ngayon ang inilabas pong uri ng imbitasyon kay Attorney Zulaika Lopez sa ngayon, pati po yung pong apat pa na inyong iniimbitahan? Ano ho ba ito? Ito ba ay subpoena na? Si Ma'am Zulaika, subpoena pa lang po. Pero yung iba po na-contempt na po sila, may hinahanap na po sila ng ating Sergeant at Arms. Kasi po si Ma'am Zulaika, for humanitarian reason, dahil nagpunta po siya, ang kanyang justification, nagpunta siya sa Amerika para bisitahin yung kanyang tiyahin na medyo hindi po yata maganda ang lagay sa ospital. So for humanitarian reason, binigyan namin siya ng again ng extension at another subpoena. Opo, sige po. So sir, meron ho bang paramdam ngayon si Binibining Lopez na siya sisipot na bukas? Sa ngayon, wala pa po akong impormasyon. Ang impormasyon ko lamang po, mapag na po siya sa Pilipinas kahapon. Na-confirm ito sa Immigration Bureau po, Congressman? Immigration po. Report po to sa amin ng Immigration. Okay. Di ho ba't naandyan sa Kamara si VP Sara nung humarap po ang kanyang ama sa pagdirig po ng Quadcom? Meron ba sa kanyang kumausap na miyembro ng Committee on Good Government tungkol sa inyong imbitasyon sa kanya for tomorrow? Wala po, pero siya po ay binigyan ng imbitasyon nung araw pong yun dahil parang narinig namin dun sa kanyang isang interview na parang sinasabi niya hindi siya na-extend na invitation. At totoo po niyan, dalawang magkasunod na imbitasyon po yung sa second nagbigyan po namin siya. Pero sumusulat po siya na sinasabi niya na hindi niya nire-recognize yung aming committee. Kaya nung sumunod na tatlo, hindi na po namin siya Opo. Hindi naman po siya nasisipot at hindi naman siya naniniwala. Kaya nagulat kami nung sinasabi niya dun sa kanyang interview na hindi daw siya pinadadalhan. So at least, in-extend namin ulit ngayon yung imbitasyon. Baka sakasakali po, siya na ay sumipot. Okay, sige po. Ano po ang inaasahan natin na mangyayari po bukas kung sakasakali, Congressman? Ano po ang agenda ninyo tomorrow? Ano po ang business ninyo? Well, kung malaman ko po yung report, kung nakuha na po yung mga mga inimbitahan po natin, mga inisyuhan po natin ng contempt, mga sinight po natin ng contempt, at least kung makarating po sila, paliwanag po nila. Isa na nga po to, si Mary Grace Piatos, kung sino po mga to, yung mga, kung saan napunta, yung mga pondo, kung saan yung mga location ng mga nirentahan nila ng mga safe houses. Nang sa ganun, malaman natin ng detalye at tungan kung bakit ganyan kamamahal yung mga inisyu nilang acknowledgement receipt in 11 days sa mga safe houses. So, anong detalye nito? Lahat po yan, sana masagot po nila. Opo, ang hearing ho ba bukas ay huli ng hearing, Congressman? Tingin ko, pero siguro mga 2 or 3 hearing. 2 or 3 hindi po talaga. Opo, 2 or 3 Siguro hearing. more or less. Siguro at most po siguro 3. Pero kung wala na po kaming makukuha, wala na po kaming mapipiga, siguro mag-uusap-usap po mga committee members kung saan po kami pupunta. Opo, at ito po yung mangyayari na huling hearing po ninyo bago kayo mag-recess ngayong pong Pasko, Congressman. Tama po kayo. Okay, sige po. Hopefully within the year po matapos po namin lahat ito. Opo, and the committee report, anong pagtansya po ninyo kung sakasakali po? Yan, depende po kung ano mangyayari sa mga susunod na hearing. Kung may makukuha po kami mga resource person at kung sisipot po sila. Okay, sige po. Congressman,
ito pong reward para po sa impormasyon kay Mary Grace Piatos, papaano po ang sistema po nito kung sakasakaling meron pong magsasabi po sa inyo? Ano ho ba ang mga kondisyon nito kung meron kayong kondisyon? Well, sa ngayon, yung reward pa lang na pag-uusapan namin, pero siyempre sa ngayon, ang inaano namin, i-produce muna yon. Mag-uusap-usap kami lahat ng mga kasama ko sa committee, mga nag-agree na mag-contribute po dito. Kasi sa totoo lang, naniniwala kami, parang hindi po talaga nag-i-exist ito eh. Hindi kaya malakas ng loob po ng mga kongresista mag-offer ng 1,000,000 kasi alam nila wala naman po Mary Grace Piatos? Malalaman po natin yan pag may lumabas sa Mary Grace Piatos. Okay. Sige po. Congressman, maiba lang po ako. Meron pong balita na may isang senador na nagsabi na dito po sa budget ng OVP, mukha pong hindi pa final yun, no? Yung naaprubahan in the Senate at balak daw nilang dagdagan pa ito, no? Ng pondo para din po doon sa mga empleyado po ni VP Sara na baka daw po mawalan nga ng trabaho kung sakasakaling doon po lamang tayo susunod doon sa ipinanukala po ng Kamara na 700 million plus lamang na budget. Ano po yung tingin doon? Ang tinanggal naman po namin yung mga social services, hindi naman po yung mga PS. Kaya sa akin pong paniniwala, hindi naman po totoo na may mga mawawalan ng trabaho dahil actually, kung humarap lamang po ng maayos sa amin, sa Committee on Appropriation at pinaliwanag lamang ng ating Vice President yung pondo, wala namang pong problema na i-grant yung buong budget niya as requested. Kaya lang po, nung nakita naman po namin, talaga namang siguro marami naman po sa ating mga kababayan na nakapanood. So, imbis na sagutin po yung mga katanungan tungkol po sa kanyang budget, kung ano nangyari po, nagkaroon po ng mga, pati po yung committee chairman, gusto po ipa-inhibit. So, sa akin pong paniniwala, mas maganda po yung pondo na tinanggal po kasi, mas magagamit pa po ito sa mga tamang ahensya. Opo. Sige po. May tanong lang po si Chacha, Congressman Joel. Opo. Yes po. Kong Joel? Oo. Kung kanina nabanggit niyo po hindi lang si Mary Grace Piatos, no, yung pangalan na nakita niyo po sa acknowledgement receipt na pumirma na kahina-hinala. Naalala niyo po ba yung ibang mga pangalan na nandoon aside from Mary Grace Piatos? Hindi ko po ma-recall kaya lang po kasi medyo prominent yung kay Mary Grace Piatos dahil sabi ni Congressman Acop. Si Congressman Acop po kasi ang nagpalabas nitong si Mary Grace Piatos. Oo. Parang pagkain daw po ito parehas. Yung Parang sa restaurant. Yung sa Chichiria. Oo. Na pinagkabit na lang dahil wala nga pong maisip na pangalan. Oo. Kaya yun po yung nagsimula kaya siya po talaga yung naalala dahil medyo kakaiba yung pangalan na talagang medyo medyo kaduda-duda. Pagka po ba ganyan sa COA, pagka nagsasubmit ng mga acknowledgement receipts na kanina nabanggit nyo, hindi na nila na-verify pag-submit sa kanila kung ito. Pero usually, pagka ganito, sa mga pirma ng acknowledgement receipt, hinihingian po ba nila yan dapat ba ng ID? Actually, tinanggap nila ito, parang nangyari ministerial Kasi kung makikita ninyo, makapal po yung acknowledgement receipt at iba-iba po yung amount. Oo. So, meron pong 60,000, meron pong 400,000. So, could you imagine, let's say 125 million. So, gaano po karami yung acknowledgement receipt niyan? Oo. So, iba-ibang amount, iba-ibang na ang scrutinize, kung i-scrutinize mo lang po kasi, at mga napansin nga rin po namin, may mga pangalan po doon na iba-iba rin, pero yung stroke, kung paano ito isinulat, Iisa lang. Parang iisa lang. Oo. Pero ito ang parang pumukaw sa atensyon ng mga mambabatas dahil parang ito nga ay hango sa isang restaurant at doon nga po sa parang chichirya. Ano po? Aside from Mary Grace Tama po Piatos, kayo. wala nang iba na parang sa pagkain po galing yung pangalan? Ito po yung ito lang po yung medyo na-highlight ang nakapansin po kasi dito si Congressman Acop. Oo. Ito po yung medyo na-highlight. Last na lang po sa akin. Go ahead. Yun pong sinasabi kanina ni Manong Ted na possible po ba yun na makikipag-ugnayan ng Kamara with PSA para bigyan kayo ng datos if there's a certain Mary Grace Piatos na talagang tao ba ito o ano ba ito?
Yes, possible po yun. Hindi, lahat naman po yan. Susulat po kami para ma-verify kung may mga ganitong pangalan na nag-i-exist. Will you employ the expertise of NBI tungkol po dito sa mga signatures na ito? Yes, pinag-uusapan na rin po namin yan. Okay. Opo. Iniraise po yan ni Congressman Acop. Apo. Opo. Sir, sa pagkakataon pong ito, sa COA side, ano pong inyong balak? Kasi I'm sure, di ba, ito ho yung inyong ginagawa din ay in aid of legislation. Para moving forward po, para maiwasan tong ganito, ano ba ang dapat na mga patakaran dapat ng COA sa pagtanggap po ng liquidation at acknowledgement receipt para hindi po ito mapepeke? Doon po sa committee hearing namin, ni-recognize po ng mismong COA yung kahinaan ng kanilang joint circular. At mukhang pinag-aaralan na rin po nila lahat ito. But of course, on our end naman, isa po ito sa mga resolution na ipapasa po namin. Okay. Meron na po kami mga House Bill at saka mga resolution na mga iniisa-isa na po namin. Na dahil po sa mga nangyayari ngayon, nakikita po namin na medyo mga loopholes sa batas natin. Okay, sige po. Sir, ito ho, no, ito lang po yung reaksyon po ngayon ng mga nakikinig, nanonood po sa atin. Alam nyo na, no, sa kabilang banda may mga nagsasabi ngayon na bakit ba yan ang pinupursige ninyo? Itinamaan tayo ng napakaraming kalamidad. Unahin nyo munang tumulong. Bakit daw inuuna itong bagay na ito? Ano po yung reaksyon doon, Congressman? Ay tuloy-tuloy po yung pagtulong. In fact, nagbagsak na po ng mga dun sa mga probinsya na mga talagang tinamaan po ng mga bagyo. Hindi lamang po yung mga financial assistance, pati po yung mga buong-puwersa po ng gobyerno ay inutusan na rin po ni House Speaker Martin Romualdez at ng ating Pangulo na bumaba para makatulong po, kagaya po ng mga pagkaasikaso ng mga pasaporte ng mga OFW nating kababayan. Kasi may mga lugar po dito na baka mamaya kinailangan po ng mga tulong galing po sa mga ahensya natin. So binaba na po sa area nila para makatulong din po. Bukod po sa financial assistance, siyempre sa tulong. Opo. Kasi po sinasabi nga nila, no, nauuna ang politika sa gitna daw po ng mga dilubyong inabot ng ating mga kababayan. Yan po ang ngayon. Alam niyo ho naman, di ba? In fact, ilang committee hearing po namin, ang minove po namin dahil nga po dito sa mga bagyo para to give way dun sa mga kasama po natin na ma-monitor po nila yung mga constituency nila. Opo. Pahabol lang pong katanungan, Congressman Joel, pabigyan ko itong mga nasa amin pong live chat dito. Bakit daw hindi nyo imbestigahan yung flood control project sa Bicol? Ito po, may mga nagtatanong dito kasi siguro, yung nga ang kanilang pananaw. Ano pong inyong take doon, Congressman Joel? Well, ito titignan din po natin, pero kasi ito po kasi nangyaring ito, based lamang po ito dun sa nangyari sa amin at pinagsak sa aming committee. So, dito naman po sa flood control, kung makikita kung magkakaroon po ng problema dyan sa may committee on kasi hanggang ngayon, tuloy pa rin ang committee hearing sa Senado dito po sa appropriation. In fact, wala pa nga po sa BICAM. So lahat naman po yan magtutuloy-tuloy. Opo, sige po. So Congressman Joel, bukas po manonood kami at kung sakasakali may katanungan po ang inyong lingkod ang aming programa, muli ho kaming istorbo, Congressman. Anytime po, Manong Ted. Opo, salamat na marami. Thank you. The gentleman from the City of Manila, Congressman Joel Chua, para po sa usapin ng hearing na nagaganap po sa Kamara sa Committee on Good Government and Public Accountability.